Ama naming Diyos, kami po ay muling sumasamba at nagpupuri sa iyo sa gabing ito. Isang pagkakataon para sa amin upang kilalanin ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan na siyang idinadaloy mo sa buhay ng bawat satos namin. Maaring, Panginoon, sa mga nakalipas na araw, sa mga nakalipas na oras, maaring may nagawa kaming nabigo ka para sa amin. Pero dahil sa iyong biyaya at pag-ibig, nakakatayo kami at nakapagpupuri sa iyong dakilang harapan. Sa iyong habag, sa iyong pag-ibig, Panginoong Diyos, naririto kami, Father God. Wala kami may pagmamalaki sapagkat kaming lahat ay may kahinaan. Kaming lahat ay may kasalanan na taglay sa aming mga puso. But praise God, Lord, because we have our God who is good. And we have our God who is full of grace, full of mercy, and full of love. Aming Diyos, batid mo ang lahat ng aming nagawa, lahat ng aming mga inisip. At sa gabing ito, Panginoon, kami po ay tunay na nagpapakumbaba sa iyo. At patuloy namin, Panginoong Diyos, ipinagkakatiwala ang pinakamahalagang oras na kung saan kami makikinig at mag-aaral ng iyong mga salita. Father God, help us to listen and help us to hear the word that gives life to our spirit and soul. At hayaan mo, O Diyos, sa lahat ng marinig namin ay maging katulungan sa aming pananampalataya, mga paglilingkod na hinahangad mo para sa aming lahat. Dalangin ng iyong lingkod na pagpalain mong lahat ng mga kamay na nagbigay ng kanilang kaloob para sa iyong gawain. Alam ko po na ginagawa nilang lahat ng bagay nito upang mabigyan ka ng kalwalatian at magbigyan ka ng kapurihan. Maliit mang halaga ito, O Diyos, pero naniniwala kami buong pusong ipinagkakalob ito para sa iyong gawain. Sapagkat alam namin, aming Diyos, na sa pamamagitan nito ay matutugunan ang pangailangan ng iyong templo, tulad ng sinabi mo sa iyong mga salita. At ikaw rin ang nangako sa amin na ikaw magbabalik nito ng siksik at nagumapaw na pagpapala. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin at ibinabalik sa iyong papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. This afternoon, I received a message from Pastor Jong that he cannot able to preach this week. Dahil dun sa nangyari pong aksidente kay Pastor Jong, ay siguro medyo masakit pa po talaga yon. And it's yung ikilos yung kanya mga pisngi ay medyo mahirap talaga. But we are praying for his full recovery sa kanya. Salamat na lang sa Panginoon talaga at hindi siya napuruhan sa mata at umiwas dun sa mata niya dahil kung sa mata yon siguro medyo napakadelikado nun kasi mabigat ang transmission. Pero purihin ng Diyos, naroon pa rin ang pag-iingat ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ganoon naman talaga, lahat tayo dumaranas na makapagsubukan. And this week, I'm also, isang araw po akong nilagnat. Madalang lang akong lagnatin, madalang lang akong magkasakit. Pero pagka nagkaroon ako ng sakit ay nangangamba ako sapagkat yun nga, yung mahirap na ang pastor ay magkasakit tapos araw pa ng pananambahan. Sino na mangangaral? Yung parang ang hirap ng pastor mag-excuse. Pag ang miyembro nagkaroon ng karamdaman, pastor, hindi mo na ako makasamba kasi meron akong mahirap na nararamdaman. Pero parang pastor, parang ang hirap. Hindi mo na ako sasamba ngayon kasi may sakit ako. Parang iba, parang hindi po siya, Kaya, ganun ako kapag may karamdaman na talagang Pero praise the Lord, konting pahinga lang at hindi nagtuloy-tuloy yung ubo. Natakot yung ubo. Salamat sa Diyos. Amen. Lahat tayo, alam ko po, kasi yung panahon natin, pabago-bago. Kaya siguro ganito rin yung katawan natin, parang buti ngayon hindi na masyadong alinsangan, hindi na masyadong mainit na mainit. Sabi nila, uulan na daw. O kasi ngayon sa Maynila, bumabaha na. Amen. Talaga ang Las Piñas, malayo sa baha. Malayo rin sa ulan. Kaya purihin ng Panginoon. Please open your Bible to 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Supposed to be, we are going to read 1 Thessalonians chapter 2, verse 1 up to 13. But gusto ko lamang pong i-emphasize sa inyo kasi ay 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Kaya isang verse lang pong babasahin po natin sa gabi ito
Sabay-sabay po tayo. At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatuwid bagayang salita ng Diyos, na inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya. Amen. How do you receive the Word? Reception of God's Word is very important. Unbelievers to believers, it is really important. The status of our hearts on how we accept, on how we receive the Word. Sabi nga doon ay, it causes us to have effects to our faith. Kung paano natin pinakikinggan na tinatanggap ang salita ng Diyos, may malaking epekto ito doon sa ating pananampalataya. At pangalawa, may malaking epekto ito doon sa ating magiging relasyon sa ating Diyos. It is not only we say, we hear the Word of God and we accept the Word of God. Napaka-importante sa buhay ng bawat sa atin na maunawaan nating mabuti. Ano ba yung kalalagayan kapag dumating sa atin yung salita ng Diyos? Di ba katulad din yan ng pagsubok Kapag dumating sa atin ang pagsubok at hindi mo nakakayanan yung pagsubok, ano nangyayari? You will easily fall. Di po ba? Sabi nga doon sa salita ng Diyos na sinabi ng ating Panginoong Hesus, a person who have faith, di ba? Ang isang tao na may pananampalataya o nakikinig ng salita ng Diyos, sabi niya, ay isang parang taong nagtayo ng isang bahay sa ibabaw ng bato. Kapag dumating ang bagyo, ang sabi doon, hindi siya matitinag. Pero ang isang tao daw na nakinig ng salita ng Diyos at hindi ito ginawa, ay parang isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. At kapag dumating ang bagyo, madali itong napaparang. So, ibig sabihin, yung reception ng word. Kasi, kung titingnan po natin at unawain natin yung salita ng Diyos na binasa natin sa 1 Thessalonians, Paul is thinking, di ba? Nagpapasalamat po siya sa mga taga-Thessalonica. Bakit? Hindi dahil sa ginawan siya ng kabutihan. Hindi dahil sa po siya ay tinanggap ng mga taga-Thessalonica. Pero ang ipinagpapasalamat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica ay yung pagtanggap nila doon sa salita ng Diyos. Sabi nga doon sa binasa natin talata, tinanggap nila ito, sabi niya, tinanggap niyo ito na hindi bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos. Tinanggap niyo ang salita bilang salita ng katotohanan. Di po ba? Sabi doon, at naniniwala kayo na ito yung salitang gumagawa sa inyo sa mga na nagsisampalataya. This is how the Thessalonians accept or receive the Word of God. Noong nagpunta sina Pablo para mangaral ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, our reception, the way we receive the Word of God, differs. May pagkakaiba. Amen po ba? Magkakaroon ng pagkakaiba-iba kasi hindi lahat na nakikinig Amen. Kaya pala, yung mga mananampalataya sa loob ng iglesia, mayroong tinatawag na pagkakaiba-iba doon sa kaalaman sa salita ng ating Panginoon. Pare-parehong napakinggan, pero hindi pare-pareho ang paglago. Amen? Pare-pareho yung tinanggap, pero hindi pare-pareho ang pagkabusog. Baka yung iba, parang kumain lang, tinikman. Yung iba naman, lahat ng inihain, tinanggap at lubos na nabusog. Hallelujah. Kaya it differs, kaya sabi dito sa pinapag-aralan natin, our reception differs our knowledge. Amen po ba? About God's purpose, God's will. Ganun po yun. Thirdly, sabi dito, our reception will determine on how we understand what is in the mind of God. Sabi nga, sa bagay, sabi naman talaga ng salita ng Diyos, no one can understand God, di ba? Because He is God. He is Almighty. He is superior. But, by the Holy Spirit, who understands the mind of God,
na siyang kikilos at gagawa sa atin, even though we cannot apprehend, hindi natin kayang arukin, hindi natin kayang abutin yung kaalaman ng Diyos. Pero sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, the way we receive the Word of God, it is also show, amen po ba, paano natin inuunawa yung kaisipan ng Diyos. Kaya yung ibang mga mananampalataya, matagal na sa iglesia. Amen po ba? But until now, they cannot able to teach others. Hindi pa rin nila maipaglaban yung kanilang pananampalataya, maging ang kanilang mga paglilingkod sa harapan ng Panginoon. Maybe some other Christians are asking, bakit sila ang galing na nila? Bakit yung iba ganun? May mga bagay na ganyan. Di ba ang sabi ng salita ng Diyos, the Word possess life. Ang sabi mismo ng ating Panginoong Hesus, yung salita daw ay nagtataglay ng buhay. So, once na tinanggap natin yung salita, tatanggapin din natin yung buhay. So, ibig sabihin, it is impossible for a Christian, for a believers who accepted and received the Word of God, pero wala siyang buhay. Kasi yung tinatanggap natin, when we hear the Word of God, kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, amin po ba? Nare-receive natin, hindi lang yung salita ang nare-receive natin. Even the life within the Word. Amin po ba? 2 birds in 1 stone. Nakikinig ka ng salita ng Diyos, yes, you receive the Word of God. But tandaan mo, hindi lang salita ng Diyos ang tinanggap mo. You also receive life. Kaya imposible, kaya nga, kung titingnan po natin, a man or a person who accepted the Word of God, hindi po magiging imposible kung ang taong yun ay walang buhay. There should be life. Amen po ba? Meron dapat buhay. Kaya kung makikita natin how the disciples, amen po ba, give their full obedience to God, to Jesus. Di ba? Sabi nga natin, opo, hindi naman po lahat ng tinawag ng ating Panginoon talagang sumunod sa Kanya 100%. Sa 12 nga lang, may pumalpak na isa. Pero naniniwala tayo that all of them are called by the Lord. Lahat naman po sila, kahit sabihin natin nagtaksil si Judas Iscariote, but Judas Iscariot is one of the people who hear the Word of God and accept the calling of the Lord. Amen? Kaya nga, lahat nga po nang tumanggap sa pagtawag ng Diyos, magsamin ng Amen. Lahat po tayo. Amen. Naniniwala ko, lahat tayo, tumanggap tayo doon sa tinatawag na pagtawag ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Kaya pala, di ba, sabi ni Apostol Pedro, nung sinabi ng ating Panginoon sa kanya, will you also go away? Aalis din ba kayo? Iiwanan nyo rin ba ako? Anong sabi ni Apostol Pedro? Where can we go? Saan kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay at ng buhay na walang hanggan. Kasi nung tandaan natin, nung wala pa tayong salita ng Diyos, our spirit, our soul is dead. Wala tayong kabuhay-buhay. Of course, physically meron. Amen? Physically, makikita po sa atin, may buhay tayo, may kanya-kanya tayong buhay. Pero, sa totoo lang, spiritual life, we don't have. Wala tayo. Hindi natin nararanasan, hindi natin nararamdaman yung nararamdaman natin ngayon habang tayo naglilingkod sa Panginoon. Pero, hindi po ba natin alam na nagkakasala tayo ngayon? Why? Because every Friday or every Lord's Day, we hear the Word of God. Or in our house, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Pero minsan, aminin natin, wala tayong buhay. So we are all, di ba? Kaya, di ba nasabi ni Pastor sa atin, na-share sa atin, that we are all liars. Nagsisinungaling tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi, sa totoo lang, kung tumatanggap tayo ng salita ng Diyos, remember, when the Lord said to Lazarus, Lazarus, come out. Si Lazarus, ano ba ang kalalagay niya? He's dead. Amen? Sabihin nga po natin, Lazarus is dead. Pero, nung sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanya, doon sa pintuan, doon sa bato, amen, nasa yungib na pinaglibingan ni Lazaro, Lazaro,
lumabas ka. Anong ginawa ni Lazaro? Lumabas siya. Ibig sabihin, yung patay, nagkaroon ng buhay. Kaya ang masakit po sa atin, nagkakaroon tayo ng buhay, pero minsan kumikilos tayo parang patay. Amen? O ang sakit. Totoo, di ba? Yun yung, kasi gusto ko po kasi matutunan natin, maunawaan natin mabuti, why Apostle Paul is thinking, yung sobra yung pagpapasalamat niya sa mga taga-Thessalonica. Sobra yung niya sabi ko nga maybe Apostle Paul really well respect the Thessalonians believers on how they accepted the Word of God, kung paano nilang tinanggap ang salita ng Diyos. At masasabi ko, hindi lamang ito sa salita, pinapatunayan ng mga taga-Thessalonica kung paano yung kanilang pananalig sa harapan ng ating Panginoon. Kaya, si Apostol Pedro at that time, nung sinabi niya, saan kami paroroon? Nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay, at buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, kapag ikaw isang mananampalataya, wala ka ng ibang pupuntahan kundi ang Panginoon. Because there is only one who gives life, and that is Jesus Christ. Ang Panginoong Yesus lang ang kasusumpungan natin ng buhay. Wala nang iba. Hallelujah. Hindi na natin masusumpungan yan kahit saan. Amen. Kahit saan tayo pumunta, kung wala si Jesus doon, hindi tayo makakasumpong ng buhay. Masusumpungan ba natin ang buhay sa sanlibutan? No, it kills our soul. It kills our spirit. Hallelujah. Kaya nga tayong may pananampalataya, once na tayo pumunta sa sanlibutan, unti-unti nitong pinapatay ang ating kaluluwa at ang ating spirito. That's why, those who will accept the word, many things will not be. Sabi doon, kumbaga, kapag tinanggap natin ang lubusan, o kapag hindi natin tinanggap ang salita ng Diyos ng lubos, maraming bagay ang wala sa atin. Kaya i-check natin yung sarili natin. Sa unang pa lang ng sinasabi ng talata na pinag-aaralan natin, sinasabi na natin yung sarili natin. Now I am hearing the word of God. Do I have really life? How do I receive the word of God today? Amen. Alam niyo po, why Abraham obey? Bakit sinunod ni Abraham ang Diyos sa utos na i-offer si Isaac? Because he believes that is the word of God. Amen? Sa totoo lang po, amen, nung inutusan ng Diyos si Abraham, only voice. Amen? Only voice. A voice came from heaven and said, Abraham, offer to me your son, Isaac, and go to the mountain that I will tell you, and offer your son there. Sabi niya, pumunta ka sa bundok na ituturo ko sa iyo, at dalhin mo si Isaac, at doon mo siya sa akin ihandog. Kung kayo si Abraham, susunod ba kayo? Hindi ko sinabing kayo si Abraham. Kung kayo si Abraham, susunod po ba kayo? Sa tagay po natin, baka hindi tayo sumunod. Kasi bakit? Hallelujah! At baka ibang tinig yan. Amen? Magdududa pa ba tayo? Magdududa tayo. Kaya di ba, maraming mga mananampalataya, they are hearing the word of God. Totoo kayang salita ng Diyos kaya yung sinasabi? No? Am I hearing right? Tama ba itong naririnig ko? Amen? Kasi maraming mga mananampalataya, nasa church sila, pero punong-puno sila ng kabalisahan. Punong-puno sila ng doubt. Tandaan po natin, pag nasa church tayo, kailangan full belief. Kapag sinabi ng song leader na awit tayo, kailangan maniwala ka na ang aawitan mo, Panginoon. Kasi pag hindi ka naniwala na ang aawitan mo, Panginoon, wala kang gana. Sa totoo lang, hindi mo maibibigay. Kahit na maganda ang boses mo, hindi mo maibibigay. Kasi hindi ka naniniwala na ang Diyos ang papupurihan mo. Kapag sinabi po nung naglilid ng prayer, tayo po'y manalangin. Kung hindi ka seryoso na alam mo na yung panalangin yun, ay may Diyos na paglalaanan, natutugon ng yung panalangin, you will not pray.
Amen? Kasi hindi ka naniniwala eh. Pero kung naniniwala ka na when you pray, you are praying to God, hindi mo sasayangin. Hindi mo sasayangin yung lahat ng pagkakataon, lahat ng oras na ilalaan mo para sa iyong panalangin. Because why? Because you know you are praying to God. At sa oras ng pakikinig ng salita ng Diyos, kung naniniwala ka katulad ng mga taga-Thessalonica na ito hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos, you will be attentive to hear the word of God. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos, alam mong may buhay at gusto mo ng buhay. Hallelujah! Kasi hindi mo naman masusumpungan yung buhay sa labas. Saan mo masusumpungan ng buhay? Nandun daw sa salita ng Diyos. Eh kung hindi mo satanggapin yung salita ng Diyos, paano mo masusumpungan yung buhay? Kaya pala, spiritually, you are dead. Iyon yung sinasabi doon sa Book of Revelations. You are pretending that you are alive, but the truth is, you are dead. Sa Tagalog po, ipinalalagay mo na ikaw ay buhay, pero ang totoo, ikaw ay patay. Hindi po ako nagsasalita niyan. At hindi rin po kayo mismo ang tinutukoy ko. Pero ikaw mismo alam mo sa sarili mo, may buhay ba ako o wala? O baka naman para kayong paralyzed, kalahati lang buhay, kalahati patay. Di ba yung ganun yung paralyzed eh? May buhay yung isa, ibig sabihin nagpa-function yung isa, yung kabila, hindi. Payag ba kayo doon na kalahati lang ang buhay, kalahati patay? I think, pangit, hindi maganda. Hallelujah. Ang gusto po natin, amen, ay buo yung buhay mula doon sa salita ng Diyos na naririnig natin. When the disciples became the witness of God's word, nung sila po tinawag na witness, pero tandaan po natin, sino ang witness ngayon? Tayo. Pero ang sinasabi ko lang sa inyo sa gabing ito, when the disciples became the witness of God's word, sabi doon, simula noon, hindi na sila nag-rely sa kanilang sariling karunungan. Why? Because kaya nga, nung nakita sila sa Book of Acts, sino yung mga nangangaral na yan? Sila po yung mga mangingisda, mga hindi nagsipag-aral. So sila kumuha ng karunungan, di ba sabi? Ibig sabihin, kung ang pagbabasihan lamang ko ay yung kanilang kakayanan, yung kanilang karunungan, wala sila. But since they have become the witness of the Word of God, amin po ba? Simula nung tinanggap nila yung salita ng Diyos, hindi nila ito nalimutan. Why? It becomes life. Di ba sabi po doon sabi ng salita ng Diyos, sa chapter 7, di ba sabi niya, kapag daw natanggap mo ang salita ng Diyos, the spring of life will flow from you. Meron ng bukal ng buhay na lumalabas po sa buhay ng bawat sa atin. Amen? At iyon ang kinakailangan nating ma-check sa buhay ng bawat sa atin. Hindi lamang tayo basta-basta nakikinig. Do I really believe the Word of God? Naniniwala ba ako sa salita ng Diyos? Kasi tignan niyo po, kapag binasa natin ang salita ng Diyos, sino dito nakabasa na ang Panginoon ay nagpagaling? Lahat tayo. Pero, tatanungin ko po kayo, pare-pareho po ba ang paraan ng Panginoon sa pagpapagaling? Hindi. Sasabihin ko po sa inyo, hindi. May bulag po. Amin po ba? May bulag na hinilot po niya at nilagay niya ng putik. Tama? At pinaghilamos niya. Hindi po yun basta-basta nadumilat yung mata. Meron man po na talagang bulag, hinipo lang niya, nakakita na. Amen? Meron pong bingi. Ano po yung ginawa niya sa bingi? Dinukot niya yung tenga. Amen? At nung inalis niya yung daliri niya, may naririnig ka na ba? Meron na. Meron naman pong bingi at pipi na pinagaling niya na sinabi lang niya, ikaw na demonyo ng nagpapapipi at nagpapabingi. Lumayas ka sa kanya. At ang sabi doon, automatically, the child became, amen po ba, nagkaroon ng malinaw na pandinig. Tama? So tingin nyo, bakit kaya ganun? Bakit hindi pare-pareho ang estilo ng Panginoon sa pagpapagaling? Bakit dapat pare-pareho na lang? Amen? Bakit? Sa tingin nyo, bakit? Bakit
Bakit yung isang bulag, sinabi lang niya, makakakita ka na. Ay, yung isa naman, nilagyan pa niya ng putik, magilamos ka. Bakit? Because He is testing if they believe in the Word of God. Kaya nga, di ba, sa mga kapatiran natin, pare-parehong may karamdaman. Amen? Yung isa, nung pinag-pray, kamusta ka na, sister? Pagkatapos yung pinag-pray, wala na, pastor. Magaling na ako. Yung isa, 3 araw na, meron pang sakit. Do you think, sa tingin mo, bakit gano'n? Pareho naman kaming mananampalataya. Pareho din kaming pinag-pray ni pastor. Pero bakit 3 araw na yung sa akin, meron pa? Yung sa kanya, kahapon, wala na. Sa tingin nyo, bakit? Amen. That is really the testing how you believe the Word of God. How do you accept and how do you receive the Word of God in your life? Kahit hindi kayo pinag-pray, kung naniniwala ka sa pangako ng Diyos, kahit ikaw sa sarili mo, naniniwala ako sa pangako ng Diyos. Dapat ganon. Hallelujah? Amen? Kanina po, nagkaroon po kasi kami ng oath-taking sa mga officers sa Dalandan. Amen. Tinanggap ko na rin, kahit na masakit sa loob ko. Sabi ko na, Lord, hindi mo ko ilalagay dito kung wala kang purpose. So, inano ko na rin ng oath-taking, na umaten na rin ako. Uwi na po sana ako, pero sabi nila sa akin, Pastor, merienda muna po tayo. Sakto naman, hindi rin ako makatakas kasi, Pastor, doon na lang po sila sa sasakyan mo sasakay. Paano pa akong uwi? Diba? Sasakay sila. Doon sumakay kami. So, pagsakay namin, lahat ng mga kasama ko, yung isa hindi kumakain ng french fries kasi may sakit na gano'n. Yung isa hindi kumiinom ng soft drinks kasi diabetic. Yung isa, sabi ko pa na lahat may diferensya itong mga ito. Sabi nila sa akin, sa'yo, Pastor, walang bawal? Wala pang bawal sa akin. Walang mini-maintain, sabi ko gano'n. Tapos sila daw, marami, ganyan. Pero alam niyo, sabi ko, sometimes it is only in the mind. Alam niyo po ba, ang karamdaman ng isang tao, lumalala ang iyong karamdaman dahil sa iyong isip. Inisip mo kasi may sakit ka, yung delikado na yung sakit mo. Hindi eh. Ang isipin mo, may Diyos na nagpapagaling sa iyo. May Diyos na nag-iingat sa iyo. Hallelujah! At mas makapangyarihan ng Diyos na nasa iyo. Amen? Pero kapag wala kang pananampalataya, di ba, inisip mo, mamamatay na yata ako kasi ganito nararamdaman ko. Amen? Meron tayong pangamba. Hallelujah. Hallelujah. Pero kapag inisip natin, Lord, sa iyo kayo pinagkakatiwala, kung kukunin mo na yung buhay ko ngayon, kunin mo na. Kung hindi pa, bigyan mo ko ng kalakasan kasi gusto ko pang magpagamit sa iyo. Hallelujah. Kapag sinasabi, mamamatay na ako. You are the one who, ikaw yung nagtataning sa buhay mo. Amen po ba? Ikaw mismo nagsasabi sa sarili na, hindi ako naniniwala sa pangako ng Diyos. Amen? Dahil naniniwala ko, ang pananampalataya hindi sinasabi, ginagawa. Hallelujah? Amen? Ginagawa. Kaya kung halimbawa po sa buhay ng basa sa atin ngayon, when you receive the Word of God, kaya nga sina Apostol Pedro, nung sila po naging witness ng Panginoon, they're only relying on God's revelation. Amen? Kaya nga minsan nare-rebuke sila. Bakit? Kasi meron silang gusto, ayaw ng Panginoon. Natatandaan niyo po ba yung between Cornelius and Peter? Anong sabi ng Panginoon kay Peter? Kumain ka. Anong sabi ni Pedro? Panginoon, kahit kailan hindi ako kumain ng, tignan niyo po maruruming hayop. Amen. Sa kanyang sarili, tama yon. Pero sino bang nag-uutos sa kanya? Di ba ang Diyos? It is God. Sabi niya mismo, di ba Panginoon, nalalaman mo na hindi ako kumakain kahit kailan na marurumi. Ang Panginoon na nga ang nagsasabi sa iyo, kumain ka. Amen? Bawal sa akin ang soft drinks ang sabi. Kaya kanina sabi ko, sabi nung isa, sige na nga, kumain ako ng kumain. Huwag ko nang intindihin. Sabi niya ganyan. Sabi ko, pinag-pray ko naman yan. Kasi ako yung tinuko nilang manalangin. Amen po ba? Di ba, pag sinabi natin, panalangin natin, Lord, ikaw po ang maglinis ng mga pagkain to. Amen po ba? Kaya kung may sugar yon, tinanggal na ni Lord. Tama ha? Pinalinis mo na eh. Amen?
Ay, hindi ko ako kakain yan. Hindi mo ba alam lahat ng kinakain natin may sugar? Oo, hindi naman lahat ng nilalagyan lang ng sugar ang may sugar. Lahat ng kinakain natin may sugar. Pero kapag ipinanalangin mo yan, Lord, amen po ba? Hallelujah. So, believe in the Word of God. Sabi mo nga sa katabi mo, believe in the Word of God. Hallelujah. That's why, amen po ba? Yung mga naging purpose ng mga alagad is to reveal God's truth. Diba? Yung mga alagad ng ating Panginoon, ang niyahayag nila, katotohanan lang. Masakit, pero, sabi nga, ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Hallelujah. Alam niyo po ba, sa Thessalonica, according to the history, sa Thessalonica po daw, ay may dalawang klase po ng tao ang nakatira. At ang dalawang tao po ng klase na nakatira sa Thessalonica ay ang mga Griego, at saka mga Hudyo. So may mga, ano po sila, samot-samot. Sabi ko, Lord, sa gabing ito, dapat maintindihan ng mga kapatiran na kahit po sa loob ng church, may dalawang klase, Hudyo at saka Griego. Alam niyo po ba, according to the Bible, anong ginahanap ng Griego? Ay, sabi ni Pablo, ang ginahanap ng mga Griego ay karunungan. Di ba? Greek philosophers, matatalino silang mga tao. Kaya ang gusto nila, karunungan, karunungan, karunungan. Amen. Ano naman ang hinahanap ng mga Hudyo? Ano ba yan? Ang hinahanap ng mga Hudyo, tanda at kababalaghan. Pag wala, sa Hudyo po, pag pumunta kayo, wala kang signs and wonders, patay ka. Kapag sinabi mong mananampalataya ko ni Jesus, sasabihin nila sa'yo, can you show me signs and wonders? Gusto nyo nang magpakilala sa mga Israelita? Na kayo po ay alagad ng Panginoong Jesus? Ang tatanungin nila, can you show signs and wonders? Kasi di ba nakita nila sina Pedro, sina Apostol Pablo. Amen? Kaya nga, nung si Elisha, nung iniwan na siya ni Elijah, at nahulog sa kanya yung balabal, at tinampas niya yung tubig ng dagat at nahati, ano sabi nila? Ang spirito ni Elias ay na kay Eliseo. Do you have the Spirit of Christ? Parang yung iba, wala. Do you have the Spirit of Christ? Huwag na kayong mga we have the Spirit of Christ. Amen. Hallelujah. When we hear the Word of God, we have the Spirit of Christ. But the problem is, do you believe on the Spirit of Christ? Naniniwala ka ba dun sa Word of God na tinatanggap mo? Hallelujah. Kasi, kung bakit ko po ini-emphasize sa inyo yung pinapag-aralan po natin sa gabing ito, nung pinagmamasdan ko po kasi yung mga pananalita ni Apostol Pablo, ang sabi po kasi dyan, kapag binasa po natin yung topic, the Paul's ministry in Thessalonica. So, ibig sabihin, nung nagpunta si Pablo sa Thessalonica, wala siyang ibang, kasi tignan niyo po, babasahin ko po sa iyo yung verse 1. Sabi niya, kaya nga nalalaman ninyo rin, mga kapatid, ng aming pagpasok sa iyo ay hindi nawalan ng kabuluhan. Ano ba yung pinasok? Naging, ano ba? Ang tawag dito? Akit bahay ba si Apostol Pablo? Amen po ba? Hindi. Yung sinasabi ni Apostol Pablo dito, yung pagpasok sa kanila, it is entering in their lives in through the Word of God. Pero anong sabi niya sa verse 1? Hindi daw nawalan ng kabuluhan. So which means, ang sarap nga naman. So, dito makikita ko na, it is a testimony of Apostle Paul that Thessalonican, when he preached the gospel to the Thessalonica, they all accepted the word as the word of God. Kaya masabi doon, as a word of truth. Bilang salita ng katotohanan. Amen. Hallelujah. Yun yung gusto ko pong maintindihan natin.
ano lang ako masabi lang po natin na matulad lang ako sa mga taga-Thessalonica, when I hear the word of God, I will accept it as a word of God, not as a word of men. Thessalonican na ako. Yung pinapag-aralan po natin, believers in Thessalonica, Church of Thessalonica. Ang tawag sa atin, Philippine Holy Joy Church, di po ba? Pero kamusta po ba ang mga mananampalataya sa Philippine Holy Joy Church? Katulad po ba ng taga-Thessalonica? Nang pinasok tayo ni Kristo, amen po ba? O pinasok tayo ni Pastor Jong, na pinangaralan ng salita ng Diyos, hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pangangaral sa atin. Christians, alam nyo, up and down, ang Kristiyano hindi alam kung iinit, lalamig, maalab. Amen. Kaya nga, kapag may nagsasabi sa akin, Pastor, maglilingkod ako sa Panginoon, nakakatuwang hindi nakakatuwa. Nakakatuwa kasi binabanggit nila na gusto nilang maglingkod sa Diyos. Hindi nakakatuwa kasi kailangan seryosohin mo kapag binanggit mo. Kaya sabi ng Panginoon, huwag ka mangangako kung hindi mo kakayanin. Kapag sinabihan kita na kaya mo ba talaga, hindi kita, ang tawag dito, hindi kita, ang tawag doon, minamata or something na minamaliit. Pero once na talaga na nangako ka sa Panginoon na maglilingkod ka sa Panginoon, ihanda mo yung sarili mo. There's so many negatives, maraming negative na darating sa'yo. Susubukan ka talaga. Kung hanggang saan yung sinasabi mo na maglilingkod ka sa Panginoon. Lalo na yung nagsasabi, hindi na talaga ako manlalamig, hindi na talaga ako ganon, nako. Yung pong mga ganyan. Amen po ba? That's why we remove testimony in our church. That's why in a Philippine Holy Joy Church, walang testimony. Dati rin ako na-alarma rin ako, ba't walang testimonya dito sa church na ito? Pero habang tumatagal ako sa Philippine Holy Joy, natutunan ko karamihan ng mga nagtetestimonya, sasabihin niya, salamat po sa Panginoon kasi pinagpala po kami, nakabili po kami ng sasakyan, at meron na po kami pinagkakakitaan. Salamat sa Diyos sapagkat marami kaming pagsubok na nalampasan. Purihin ang Panginoon. After 1 month, wala na sila. So, imbis na sana, tuloy-tuloy sila sa kanda. Kasi, nagtestimonya ka na naranasan mo na ang kalooban ng Panginoon, naranasan mo na ang kabutihan ng Panginoon. Pero what happened? Ibig sabihin, yung kabutihan ng Panginoon sa kanila, pang 1 araw, pang 2 araw, pang 1 linggo lang. Amen? Tandaan po natin, ang salita ng Diyos, walang kamatayan. Kaya, kung sino man ang tatanggap ng salita ng Diyos, hindi ka ng Lunes may buhay. Hindi ka ng Linggo may buhay. Hindi mo lang pwedeng sabihin na, praise the Lord, ang ganda ng mensahe ni Pastor nung Sunday. O buhay na buhay ka. Amen! Amen! Umuwi ka, ang saya-saya mo. As kinabukasan, alalahanin mo, may bukas. Amen? And what happened to Monday? Amen to and Tuesday, and Wednesday, and Thursday, and Friday. Hintayin mo na naman yung Sunday para mabuhay ka na naman. Hindi ka panipaniwala. Hallelujah. Kaya sabi doon ng salita ng Diyos, if the Word of God does have life, when you accept it, when you receive the Word of God, it works in your spirit, in your soul. Amen. Kaya kung ngayon naintindihan yung salita ng Diyos, it becomes life. But that life doesn't only, sabi nga, hindi lang yun i-epekto sa iyo ngayong araw, hindi lang pag isang araw. Walang expiration, di ba? Hindi katulad ng gamot, kailangan mo uminom 3 times a day, tama? O meron din natawag na 2 times a day. Ang salita ng Diyos, kahit isang beses mo lang tanggapin, may buhay na. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Why? Bakit may buhay? Because it does not originate from men, but originates from God. Hindi nagmula sa tao, kundi nagmula sa Diyos. Kaya pala si Apostol Pablo, kaya dumating man yung bagyo, dumating man yung unos sa kanila,
Hindi sila natinag. Hindi nila naranasan yung sa buhay po nila na mawalan sila ng pag-asa. Amen? Mawalan sila ng, ang tawag dito, yung buhay nila, mawala na sa line life ng pananampalataya. Kaya nga, yung isang pastor natin, nalungkot kami ni Pastor John kasi nag-LBM daw. So, nag-LBM siya, hindi siya nakapag-preach. Ang masakit, walang tumayo, umuwi na lang yung mga membro. So, isang Sunday ang nawala. Isang worship service ang nawala. So, paano nakakalungkot, di po ba? Kasi tignan mo, yun yung sinasabi ko sa inyo, na once na ang pastor nawala, siyempre nga naman, sino magtuturo? Ikaw na lang, Michael lang ikaw na lang mag-aral. Uwi na lang tayo. Di uwi na tayo, maaaring ganun na mangyayari. But, if we have the Word of God, meron po ako kakilalang church, na extremean ako sa kanila. Pag sinabi extreme, medyo nahihiwagaan ako. Kasi po, ang worship service nila ay ganito. All the programs are blank. Halimbawa po, dumating po kayo sa araw na ito, Sister Stella, mag-song lead ka. Ganun po sila. Brother John, you will share the Word of God. Ganun po sila. Doon pa lang po sila gagawa ng programa the moment that they have the meeting. So sabihin niyo siguro sa akin, Pastor, hindi maganda yan. Sa isang banda, titingnan natin, hindi maganda yung kanyang programa. Pero sa isang banda, ang kagandahan po nun, ang lahat ng anak ng Diyos dapat laging handa. Gawin kaya natin yan dito. Siguro lahat tayo kabado pagka, sino kaya yung maituturo ng mga ngaral? Sino kaya maituturo na ganito? Amen? Kasi di ba? Pero sa totoo lang, kanina nung sinabi sa akin ni Pastor Jong na hindi siya makapag-preach this week, alam ko na ramdam ko na. Nung nakita ko pala yung mukha niya, ramdam ko. Hindi ito mga ngaral. Kasi sobra masakit po. Sa totoo lang kapag nakita nyo talaga. Hindi pa po kami nakikita ng personal, pero sa picture lang sinedya sa akin, malabo talaga to. Masakit yon. Amen. Masakit. At saka siguro hindi rin kayo makapag-concentrate. Kasi syempre, titignan nyo yung mukha ni Pastor. Baka, imbis na nakikinig kayo sa masakit kaya yung mata ni Pastor, gaganon kayo, masyado magiging curious kayo sa ganun. Kaya sabi ko, hindi siguro kaya ni Pastor mangaral. So, sabi ko, ano na ako nito? I-ready ko yung sarili ko. Yun nga, kaninang hapon, nung nandun ako sa meeting, sa outtaking namin, nag-chat na sa akin, Pastor, I cannot able to preach this week. Okay, Pastor. It's okay. Kasi alam ko yun. Amen po ba? Tayo rin. Naniniwala ko, bawat sa pusa rin dapat laging prepared. Lagi nating inaasahan na anytime, magba-Bible study, wala yung Bible study leader. Ay, wala si sister. Uwi na tayo. Hindi. Dapat mayroong sasalo. Amen? At once na sinabi, mag-share ka na ng word of God. Bakit ako? May ganun tayo sa atin Hallelujah. Pero sa totoo lang, hindi mo naman kailangan na, ano ba yung naunawaan mo? Ano ba yung natanggap mo? Yun ang share mo. Hallelujah. Paano ka nanampalataya? Ano ang naging paraan ng Panginoon para manampalataya ka? Yun ang share mo. Yun ang tinatawag na life testimony. Hallelujah. Hindi mo kailangan magpakadalubhasa. Hallelujah. Pero ang kailangan lang kasi, you receive the word in your life. Kaya yung mga taga-Thessalonica, nakakatuwa sila kasi ganun yung nangyari sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Yung the word of God which you have heard from us. Sabi niya, Apostle Pablo, yung narinig ninyo na salita ng Diyos. Sa tingin po ba, nag-take note yung mga taga-Thessalonica? Tandaan po ninyo, mas mahirap yung pagsusulat nila noon kasi alam niyo kung bakit.
Inuukit sa bato. Siguro, kung halimbawa nag-aaral, our lesson for today is about noun. Ito rin. Siyempre, bato di ba? Lahat tayo tumitik-tik ngayon. Amen? Siguro habang nagpipreach ako, God's word is alive. Oh, lahat. Siguro hindi ka tayo makapag-concentrate. Lahat tayo nagpupukpukan dito. Hallelujah. But you know, Thessalonians put the word of God into their submission. Direkta. At ang ginawa nila, ginawang buhay. And it show up. Sabi nga, may epekto. Merong, ang tawag dito, may mayroong ebidensya, may proof sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Kaya, even the Greeks, even the Jewish people, yung mga Jewish at yung mga Grecian people na nakapakinig ng salita ng Diyos doon sa mga salita ng Diyos na ipinahayag ni Apostol Pablo, they became believers. Hindi na sila naghanap noong tinatawag na tanda at kababalagan. Hindi na sila naghanap noong tinatawag na karunungan. Bakit? Because the Word of God is tanda at kababalagan. The Word of God is knowledge. Amen? Kaya naniniwala ako, every one of us, kahit simple ka ng mananampalataya, how do you receive the Word of God? With effect. Affects your faith and affects your relationship to our God. Amen? Kaya, check. Amen po ba? Is the gospel superior to your human wisdom? May ilalagay mo ba sa sarili mo na mas mataas talaga sa iyong karunungan bilang tao yung salita ng ating Panginoon? Kaya sabi ni Apostle Pablo, you accepted, you received the Word of God, not a word of man, but as a Word of God. Bakit? Kasi lahat ng salita ng tao limited. Amen po ba? Lahat tayo limitado kahit ng pinakamarunong na tao sa mundo. Amen po ba? Lahat po sila limitado ang kanilang karunungan. They could not understand. Kaya nga, di ba, kahit paano nilang pag-aralan, paano lumitaw ang earth, paano lumitaw ang lahat ng mga hayop, hindi nila ito makayang unawain. Kasi limitado eh. Amen po ba? Maaaring pinapag-aralan nila paano lumilitaw ang mga virus, di ba? Kaya. Amen. Maraming mga tao gumagawa ng virus. Amen po ba? Pwede, kaya nila. Pero kahit na ano pang dulong ng isang tao, hindi nila kakayanin ang dulong ng Diyos. Amen? Human mind, sabi nga the wonders. Amen po ba? Kaya lang sila nagkakaroon na, amen po ba? Ang tao, yung karunungan nila, binabase lamang nila dun sa mga nangyayari. Samantalang ang Diyos, wala siyang pinagbabasihan because He is the beginning. He is the source of everything. Human, sabi doon, human wisdom, changeable. Totoo naman. Kaya ang cellphone natin, pa-high-tech ng pa-high-tech eh. Kasi bakit? Nagbabago eh. Amen po ba? Tignan niyo po yung tao. Simula nung nalikha ng Diyos ang tao, nagbago ba ang tao? Halimbawa, nakakita mo ba kayong tao na habang tumatagal tayo, nag-iiba yung itsura ng tao? Andito pa rin naman ang mata sa taas, di ba? Wala pa naman tayo nakita yung mata nasa paa, di ba? Wala pa. Wala pang nabago yung mata nandun sa kamay. Amen po ba? Na kapag tumitingin yung tao, hindi ba? Tinawag, Pastor! Oh, bakit? Kasi nandito yung mata eh. Hindi. Yung feature ng tao, nung nilikha tayo, ito pa rin yun. Amen po ba? Why? Because we are created by God according to His image and His likeness. Hindi na bago. It was not changeable. Kaya yung plano ng Panginoon sa atin, hindi rin pwedeng mabago. Human wisdom is unsatisfying. Uncontented. Amen po ba? Kaya kapag nagluluto tayo, mataba? Mataba? O, dagdag. Amen po ba? O, paano? Pag nasobra ng alat, dagdagan ng sabaw. Amen? Kasi unsatisfied. Amen? Sa loob ng bahay, bakit nagtatalo-talo? Yung isa gusto matabang, yung isa gusto maalat. Amen?
Isa gusto matamis, yung isa gusto matabang. Ano ba naman? Because we are unsatisfying. Hindi tayo pare-pareho ng gusto. Pero naniniwala tayo kung susundan natin na yung kalooban ng Panginoon, isa na ang gusto niya sa atin. And remember, kapag ikinumpare natin ang word ng tao sa word ng Diyos, it is authoritative. Hallelujah. Diba? May authority yung salita ng Panginoon. Kaya, kung ma-authority ang salita ng Diyos, those who hear the word of God should listen to the authority of the word of God. Kaya siguro yung mga taga-Thessalonica nakinig at tinanggap ang salita ng Diyos because they received the authority, the full authority of the word of God. Kasi kanya nang kailangan eh. Kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, bitawan mo na yung sarili mo. At ipagkatiwala mo ng lahat sa Panginoon. Kasi kung halimbawa nakikinig ka ng salita ng Diyos, meron ka pang tinatawag na, ang tawag dito, meron ka pang left behind, or yung meron kang iniiwan sa sarili mo, meron ka pang itinatangi sa sarili mo, you cannot fully surrender and follow the Lord in your life. That's why, tonight, sa gabi ito, mga minamahal ko, i-check natin yung sarili natin. Yun yung isang bagay na gusto ko pong matutunan po natin, just like the Thessalonians. Yung nakita ko yun yung sarili ko, Lord, kung nakikita mo man sa sarili ko na tinatanggap ko nga ang salita ng Diyos, ipinangangaral ko ang salita ng Diyos, pero ako mismo nagdududa doon sa ipinapangaral ko, patawarin mo ako. If I cannot really manifest the power of your word, patawarin mo ako, Panginoon. Kasi kaysa naman nakikinig nga tayo ng salita ng but you do not believe on the word of God. Hallelujah. Remember, the word, kapag tinanggap niyo ito, you will not be changed bilang salita ng tao. But if you will receive this as a word of me, at the word of God, you will be changed. Kasi naniniwala ko ang Diyos ang nangusap sa akin kagabi. Amen? Pero kung tao lang ang nangusap sa iyo, wala. Pero kung naniniwala ka ang Diyos ang nangungusap sa iyo sa gabi ito, you will be changed. Matutulad tayo kina Pablo, kina Abraham, kina Moises. Di ba? At first, ano sila eh? Ang tawag dito, hindi sila, di ba? Si Moises, bago napapayag, anong sabi niya? Hindi ako marunong magsalita. Amen? O sige, kung hindi ka marunong magsalita, meron ka namang kapatid, si Aaron, yung kuya mo. Sa'yo ako magsasalita, si ano ang mangungusap. Ikaw ang mag-share sa kanya at siya ang magsasalita sa mga tao. Amen po ba? Si Isaiah, nung tinawag ng Panginoon, Panginoon, hindi ako pwede. Bakit? Marumi yung labi ko. Anong ginawa ng Panginoon? O, itong baga. Itinapat sa bibig niya. O yan, malinis na. Hallelujah. Si Jeremiah, Lord, sabi niya, bata pa ako. Huwag mong sabihin, bata ka pa. Ako ang tumawag sa iyo. Amen? If we receive the Word of God, kapag tinanggap natin to bilang salita ng Diyos, everything is possible. Sino ka naman na nandyan na nakakakinig ng salita ng Diyos? Everything that you have witnessed, kung ano man ang witness na meron ka, ang tinatanggap mo salita ng Diyos, hindi salita ng tao. So everything is possible. Hallelujah. Do you receive that one? Kaya, nung sinabi ng Panginoon, I am the truth, which means everything that He will tell to you is true. Sino ditong naniniwala lahat ng salita ng Kristo, totoo? Amen. Dapat panaligan natin kasi totoo siya. Hallelujah. Kaya kapag sinabi ng Panginoon na, gagawa ka, maniwala ka, gagawa ka. Kasi totoo yung salita niya eh. Amen? Kaya kapag naniwala ka na gagaling ka, kung may karamdaman ka, gagaling ka kasi salita ng Panginoon eh. Pero pag pinakiramdaman mo yung sarili, malala itong sakit na ito. Believe in the Word of God. Accept the Word of God. And let your heart receive the Word of God as a Word of God. As a Word of truth. Amen? Hallelujah. Kasi kahit na dumayo pa tayo, di ba sabi nga nung last Friday, sabi ni Pastor, naghahanap ba tayo ng mga karunungan?
Kahit saan tayo pumuntang church. Amen po ba? Actually, lahat ipinapangaral ng salita ng Diyos. But there are different kinds of churches. Sa magkakaiba-ibang iglesia, iba-iba ang estilo ng kanilang pangangaral ng salita ng Diyos. Sometimes, amen po ba, lalo na nung Monday po, nangaral ako ng salita ng Diyos sa barangay, I think they are expecting me to, kasi siyempre, kahit na yung kapitana ay born-again Christian, but I think they're expecting me to, ang salita na ibibigay ko sa kanila ay makakaayon sa kanila or salita na masisiyahan sila. Pero alam niyo po ba, ang senior ko ng salita ng Diyos sa kanila nung Monday ay, Word of God is Word of God. If you will not receive the Word of God as a Word of God, it's the same. You did not receive God. Huh? Ang sabi ko, bakit? Kasi sabi ko, hindi ka pwedeng maging mamumuno sa isang barangay kung wala kang salita ng Diyos. Kasi yung barangay, kahit na pinakamaliit siyang institusyon sa mga gobyerno, sabi ko, hindi yan magiging barangay kung wala ang Diyos. All government is submitted to God. Hallelujah. Kaya lahat ng tao, sabi ko, kailangan salita ng Diyos. Hindi natin kailangan reliyon. Ang kailangan natin, salita ng Diyos. Hallelujah. Kapag natalo ka, sabi ko sa halalan, tanggapin mo yon. Bakit? Kalooban yun ng Diyos. Kapag nanalo ka, tanggapin mo kasi kalooban yun ng Diyos. Hallelujah. Everything is possible because of God. Kaya naniniwala po ako, mahalaga kung paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos. Hallelujah. Every time that you hear a sermon, every time you hear someone who shared the Word of God, importante yun. Lawakan ninyo, this is the Word of God. Kailangan kong i-expand ang aking sarili. Amen? So sa gabing ito, umuwi po tayo na ang tinanggap natin salita ng Diyos. Ang kinin natin sa sarili natin, Lord, thank you. Matutulog ako na kinausap mo ako. I receive your word. If you have corrected me, kung itinuwid mo ako, kung tinuruan mo ako kagabi, ngayong gabing ito, meron kang itinuro sa akin, may itinuwid ka sa akin, salamat. Susundin ko. Kasi word mo yun eh. Hallelujah. Amen? Kung nagkamali ako, tandaan niyo, sabi nga huwag tayong maghinanakit. Amen? Kasi ang Diyos naman nagpapatawad. Nagkukulang tayo, pero ang Diyos nagpapatawad. Ang kailangan lang, aminin natin na nagkulang tayo. Huwag na tayo magmalaki. Hindi naman ako Aminin mo na sa iyong sarili. Hallelujah. Kung nagbago ka na sa pananampalataya, amunin mo na, Panginoon, tatawarin mo ko, iba na ako talaga ngayon. Hindi na ako katulad ng dati, patawarin mo ako. Ibalik mo ako sa dati. Sino yung gustong bumalik sa dati? Sa totoo lang, di ba? Totoo naman yun eh. Nung hindi pa tayo, yung bago-bago pa lang tayo, mas maalam tayo. Pero unti-unti nababawas, nababago. Ibalik natin. Hallelujah. Kasi nakapakinig na tayo ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo sa oras na ito. Let us overcome all the hindrances on how we receive the Word of God. Hayaan po natin na sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos, just like Thessalonican, they accepted the Word as the Word of God, they accepted the Word as the Word of truth, and accepted the Word as a powerful Word of God that changed their lives. As we shout, "Oh my soul, overcome," tayo po'y sama-samang manalangin. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ama naming Diyos, natawad nga po, Panginoon, sa lahat ng mga kahinaan ng iyong lingkod, Panginoong Diyos.
Kung kuminsan ay naroon, Panginoon God, ang mga pag-aalinlangan, na kuminsan naroon ang pagdududa, kuminsan ay naroon ang katigasan ng ulo, Panginoon Diyos. Pero salamat, Panginoon, sapagkat itinutuwid mo ako sa gabi ito, itinuwid mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang, itinuwid mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan, itinuwid mo ako, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga bagay, Panginoon God, na nagawa ko, Panginoon God, na hindi karapat-dapat sa iyo, Panginoon Diyos. Kaya Ama na patuloy na may tuwid ang puso ng ito, Panginoon Diyos, sa pagtanggap sa iyong mga salita, Panginoon God, because reception of your word is very important, Father God. Kaya naman tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na sa gabi ito ay maging tama ang puso namin, Panginoon God, na tumatanggap ng mga salita. Maging tama ang puso namin, Panginoon Diyos, na ang tinatanggap namin sa gabi ito ay salita mo at hindi salita ng tao, salita na makapangyarihan, salita na may otoridad, salita, Panginoon Diyos, na maaaring magbigay ng buhay sa amin, salita na maaaring magbago sa amin, at salita na maaaring magbigay sa amin ng kalakasan sa bawat araw, Panginoon God. Salamat sapagkat nangusap ka sa amin sa gabi ito. Salamat sapagkat sa pamamagitan ng mga salita mo, na-open mo ang puso namin natutulog, na-open mo ang puso namin halos pamatay na sa kawalan ng pananampalataya. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat muli mong binubuhay kami, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Binubuhay mo ang aming pananampalataya. Binubuhay mo ang aming mga paglilingkod. Binubuhay mo, O Diyos, ang lahat ng mga bagay na kaalaman namin sa iyong mga salita. At nananalig po kami, Father God, na hindi mo pababayang manatili kami sa ganong kalalagayan. Just like Thessalonica, O God, Lord, we will really only believe in your word, and we will accept and receive your word, Father God, because that is what you want, and that is what you wish for us, O God, bilang iyong mga mananampalataya, bilang iyong mga anak, Panginoon Diyos, kaya tulungan mo kami, kaya mo, Ama, na itulog mo na ang puso namin, ang buhay namin, Panginoon Diyos, ay lalong magalak sa pagtanggap ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sapagkat tunay ikaw ay mabuti, tunay na ikaw ay tapat, at tunay na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, Panginoon Diyos, sa buhay na basa sa amin, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain. Kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag po kami iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. See you on Lord's Day.